Ang kwento ni Juan. Sa isang maliit at tahimik na nayon kung saan ang hangin ay amoy palay at lupa, nagsisimula ang kwento ng isang simpleng magsasaka na ang tanging kayamanan ay ang kanyang pananampalataya at pag-asa. Dito, ang bawat umaga ay parang pangako na maaaling magbago ang kapalaran. Si Isko ay isang magsasaka. Sunog ng araw ang balat at palaging may suot na lumang sombrero na tila saksi sa bawat hirap ng kanyang buhay. Ang sombrerong ito ang kanyang panangga laban sa init at sa bigat ng araw-araw na pakikibaka. Wala siyang asawa, wala ring pamilya. Araw-araw, mag-isa niyang hinaharap ang init, gutom at pagod. Walang kasiguraduhan kung may aanihin kinabukasan. Ang katahimikan ang kanyang kasama at ang lupa ang kanyang tanging kausap. Tuwing gabi, umuuwi siyang pagod, may dalang kaunting gulay, sapat lang para mabuhay pero kulang para mangarap. Sa bawat hakbang pauwi, daman niya ang bigat ng isang araw na muling lumipas. Bago kumain, palagi niyang inaalis ang kanyang sombrero at taimtim na nagdarasal. Hindi humihiling ng yaman, kundi lakas lang upang magpatuloy. Para kay Isko, ang dasal ang kanyang sandalan kapag ang mundo ay tila walang sagot. Sa ilalim ng isang matandang puno ng mangga, naupo si Isko, dala ang mabigat na tanong. May pag-asa pa ba ang kanyang buhay? Ang mga tuyong sanga sa itaas ay tila sumasalamin sa kanyang pangamba. Baka dapat na akong maghanap ng ibang trabaho, bulong niya sa sarili, habang unti-unting nilalamon ng pangamba ang kanyang puso. Mulit kahit ganoon, may maliit na tinig sa loob niyang ayaw pang sumuko. Dahil sa matinding pangangailangan, napilitan siyang lumapit kay Lando, isang kapitbahay na may maraming manok at sapat na pagkaing araw-araw. Nilunok niya ang kanyang hiya kapalit ng isang munting pag-asa. Isang itlog lang ang kanyang hiningi. Isang simpleng bagay, ngunit sa panahong iyon, ito na ang kanyang pag-asa. Para kay Isko, ang itlog na iyon ay maaaring simula ng pagbabago. Habang naglalakad pa uli, maingat niyang hawak ang itlog. Tila ba may kakaibang liwanag itong dala? Bawat sinag ng araw ay parang nagbibigay buhay sa kanyang pag-asa. Sa halip na kainin, itinabi niya ang itlog, parang isang kayamanang ipinagkatiwala sa kanya ng langit. Pinili niyang maghintay kaysa sumunod sa gutom. Ilang araw ang lumipas at isang umaga, may narinig siyang mahina ngunit malinaw na tunog. Ang simula ng isang himala. Tumibok ang kanyang puso sa pananabik at pagtataka. Mula sa itlog ay lumabas ang isang munting sisiw. Karaniwan sa paningin, ngunit kakaiba sa pakiramdam. May liwanag sa mga mata nito na tila nagbibigay lakas sa kanyang kaluluwa. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ngumiti si Isko. Isang ngiting puno ng pag-asa. Ang munting buhay sa kanyang kamay ay nagbigay saysay sa kanyang pagtitiis. Lumipas ang mga buwan at ang sisiw ay naging malusog na manok, kasabay ng unti-unting pagbangon ng kanyang amo. Habang lumalaki ang manok, lumalakas din ang loob ni Isko. Araw-araw, nangingitlog ang manok. Hindi sagana,
pero sapat upang hindi na magutom si Isko. Unti-unti, natuto siyang muling mangarap. Unti-unting bumuti ang kanyang buhay. Nakabili siya ng mga gamit sa bukid at muli nakaramdam ng dignidad. Hindi man marangya, sapat na ito upang maibalik ang kanyang kumpiyansa. Ngunit may isang matang hindi natuwa, si Lando, na unti-unting kinain ng inggit. Hindi niya matanggap na ang dating wala ay ngayon may ngiti na sa labi. Isang gabi, sa ilalim ng dilim, sinubukan ni Lando na bawiin ang manok na minsan niyang ipinagkaloob. Tinabunan ng kasakiman ang kanyang konsensya. Ngunit nagising si Isko at buong tapang niyang hinarap ang kasakiman. Sa sandaling iyon, pinili niyang ipaglaban ang biyayang ipinagkatiwala sa kanya. Ang biyayang ibinigay ng Diyos ay hindi maaaring nakawin nino man, mariin niyang sinabi. Ang kanyang tinig ay mahina ngunit puno ng paninindigan. Sa hiya at konsensya, umatras si Lando, bitbit ang bigat ng kanyang pagkakamali. Iniwan niya ang bahay na puno ng pagsisisi. Lumipas ang mga taon, tumanda ang manok at kasama nito ang lalaking minsang muntik lang sumuko. Magkasama silang humarap sa bawat yugto ng buhay. Hindi na ito kasing lakas ng dati, ngunit ang pagmamahal ni Isko ay nananatiling buo. Inalagaan niya ito tulad ng isang tunay na kaibigan. Isang umaga, natagpuan niya ang manok, tahimik na namaalam. Parang huminto ang mundo sa sandaling iyon. Tahimik siyang umiyak, hindi sa lungkot lamang, kundi sa pasasalamat. Alam niyang ang munting biyayang iyon ang nagligtas sa kanya noon. Hindi siya yumaman, ngunit natutunan niyang maging kontento, matatag at mapagpasalamat. Sa puso niya, siya ay mas mayaman kaysa dati. At sa nayon, patuloy na ikinukwento ang kanyang buhay bilang paalala na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa salapi. Ito'y naipapamana sa pamamagitan ng aral at halimbawa. Ang pag-asa minsan ay nagmumula sa pinakamaliit na biyaya. Kailangan lang itong alagaan at pahalagahan. At sa bawat simpleng bagay na dumarating sa ating buhay, naway matuto tayong maghintay, magmahal at magpasalamat. Dahil doon nagsisimula ang tunay na himala.